Hi guys! Welcome to another vlog. So, andito ako ngayon sa grocery para bumili ng pang-bake at syempre pang Noche Buena. So, samahan nyo ako. Alam kong madami sa inyo nag enjoy sa mga ganitong simpleng vlogs lang. So, medyo meron tayong pailaw dito. So, dito sa front, naka-ready na dito yung mga pang Noche Buena, mga pasta, ketchup, yan, mga nata de coco, fruit cocktail. Ito, hindi ako kumuha kasi alam ko meron pa ako sa bahay stock ng mga kondensada. Kailangan ko ng evap milk, na soft drinks, and tissue, tsaka mga stick. Galing, no? Ay, pinaka-importante, pang Sharon. Naka-ready na din. Sa unang nakita ko dito, itong bowl, 100 pesos pero check ko pa later kung tama yung price. Nagustuhan ko sa kanya color white kasi 'di ba nagbe-bake ako. So pag puti, at least makakita ko yung ingredients, yung color. Minsan kasi ginagamit natin yung clear na ganito. Pag ganito kasi parang hindi ko masyadong na-appreciate yung color. So kuha lang ako ng isa muna. Mas malaki kasi dun sa ginagamit ko. So, andito naman ako sa section ng mga biscuits, pang-bake, mga cookies, and meron akong dalang ang iPad kasi gusto ko i-compare yung presyo ng mga binibili ko, especially yung mga same brands, gano'n. So, tatlo yung kino-compare ko, SM Hypermarket, Walter Mart, Robinsons, tsaka kung iba pala kung nabibili ko siya online or sa ibang tindahan. So, siguro pwede yun din tong gawin. Ang nililista ko kasi ngayon, yung mga items na madalas kong bilhin. And, ayan, so andito tayo sa area ng mga biscuits, mga cookies, and pang-bake. So, time now is 5 p.m. Saturday, pero hindi naman sobrang daming tao. May nakita ako, hindi ko lang sure kung bago, fried with strawberry. Fried with Fabcon na Korean Strawberry Bloom yung scent niya. This is 199. So, ko sanang i-try, pero, maliit lang. Ito, ang try tayo, 27 pesos. Ay, mukhang mabango. And our favorite section, guys, mga Fabcon, Downy, Surf, ayan. So, alam niyo nung umuwi ako sa Tarlac, meron ako na-discover na bagong brand ng Fabcon. Sa Pure Gold siya nabibili. Wala dito. For size reference, ganito siya kalaki. 200 pesos lang na ganito kalaki. Eh, yung Downy kasi, diba, bawa, sabihin natin yung pinakamalaki. Mamaya pupulutin ko yan. This is 489 na. So, dito sa SM Hypermarket, wala. Pero i-check natin sa Pure Gold dito sa Manila kung meron. Share ko sa inyo kapag nakakita tayo. Pero chinek ko sa Shopee, meron. Ang brand niya, Yan Yan ba or Yen Yen. Mas ang mura lang niya, natuwa kasi yung amoy niya, concentrated din. And yun nga, parang half the price, sobrang mura. So, yun, wala dito. Gusto ko ng candy. Soda candy. 36 pesos. Chichiria. Richie. Favorite ko din na fruit lychee. So, try natin tong tang. Parang first time ko lang itong matatry. 21 pesos. So, ito pa lang yung laman ng cart. Parang 30 minutes na akong umiikot ng konti pa lang. Dito tayo sa section ng mga pang-fruit cocktail. So, let me know guys kung anong ginagamit nyo. Tinanong ko si Kuya sa likod kung anong ginagamit nila sa bahay nila. Ang sabi niya, either Fiesta or Today's. So, difference niya sa presyo, piso. This is 90 pesos. Ito naman, 91. Pero ito kasi, na-try ko na to. Medyo madami din yung pin niya. So, meron tayong nakitang medyo mas mahal. Del Monte 184 and Sunbest 129. Medyo namamahalan ako dito kasi parang times 2 yung presyo. So,
For this year, let's try itong Sunbest, 129. Tipid tip naman guys, pag bibili din kayo, wag nyo lang basta i-check yung presyo. Check nyo din yung kung ilan talaga yung timbang niya. Kasi halimbawa, ito yung binibili ko talaga. 54 pesos to. Ngayon ko lang na-check na 360 grams. Kumpara dito, same price, 54 din, pero 425 grams naman siya. So, try natin to. Kuha tayo ng... So, kumuha ko ng dalawa. Ito naman kailangan ko para sa carbonara. So, price difference, 49 pesos yung 425 grams. Ito mas mahal, pero mas konti, 400 grams lang, 59 pesos. Ginagamit ko itong sa SM Bonus. Okay din naman siya. So, pieces and stems. Truffle sauce, 1,650. Pag sa carbonara, naglalagay din ako ng bacon bits bukod sa iba pang meat, pang toppings. So, ito okay din to pag maramihan. This is 344. Pero kung konti lang naman, ito 88 pesos bacon bits. Okay na to for yung isang batch. Dalawang cheese. Instead ng chichirya, favorite snack ko naman these days, prunes. So, may nabili ako sa SNR na masarap. Try naman natin dito sa hypermarket. Ito, 225 grams, 294 pesos. Ito mas mura, 200 grams, 197 pesos. Yung chinek ko, product of Thailand. Sa pasta naman, minsan nagtatry ako ng ibang brand, like kung ano yung mas mura or mas mahal. Pero, sa dami ko nang na-try, parang okay talaga sa akin itong ideal na spaghetti. Gamay ko na kasi siya kung paano lutuin. Hindi siya nagiging sobrang parang soggy, hindi din naman siya matigas. So, this is 115 pesos, 1 kilo. Butter, iba-iba din yung presyo nito sa Walter Mart, 268 naman. So, ito talaga yung pinunta ko. Mas mura dito, 252. So, kuha ko ng tatlo. Pero pag bibili ka nito, make sure na check mo yung expiry date nandito sa gilid. So, ito, February 2025 yung expiry. Kaka-replenish lang ni Kuya today. Kanina nakita ko. Pero yung binili ko sa Walter Mart nung isang araw naman, April 2025 expire. So, iba-iba din. Kaya make sure check mo yan. Itong mixed veggie, bumibili naman ako nito. Pag halimbawa, may niluluto ako na mabilisan lang, gusto ko may vegetables, pero wala akong nabiling fresh or nakakatamad mag-slice. Ito okay din siya pang like sa minsan sa fried rice, sa mga soup, even sa noodles, nilalagay ko din ito. So, medyo madami na. So, last item na, syempre essential, no? Yung pang dio natin. Minsan guys, ito lang ginagamit ko, tawas, 14 pesos. Okay din naman to. Ito kasi nagustuhan ko, though tawa siya, meron siyang scent. So, kahit pawisan ka, okay pa din yung amoy mo. Pero these days, ang ginagamit ko itong Dio Nut, 162 yata. 168 pesos. So, ito naman yung aloe vera na variant. Gusto ko din dito. Hindi siya sobrang heavy ng feeling sa underarm. Pero yung scent niya, kahit pawisan ka, gano'n, active ka, fresh ka pa din. So, ayan. Hindi naman to sponsor, talagang nagustuhan ko lang siya. And yun. So, yun na yung last item. So, nag-crave ako ng mga fruits pero medyo mahal sa grocery. So, andito ako ngayon sa Q-Mart. Dumaan na din ako. Tapos yung gulay, konti lang din ang binili ko sa grocery. Kaya, siguro dito na lang tayo bibili. Namiss ko tuloy si Denzel. May bago dito. Parang nung last na punta ko, walang grocery dito. Dito naman, ito yung fruits section. So, doon tayo sa bagsakan talaga ng mga watermelon. Magkano po longgan? Magkano longgan? 20 po. Po? 20 kilo. 220 kilo. Black grapes. Laki.
Pag dun sa medyo labas, yun yung parang mga tingi-tingi, ganon. Dito yung mga bagsakan. So, yan, mangga. Ang lalaki ng mangga, suha. Ito, laki ng mangga. Nahon pa lang ngayon ng papaya. Puro papaya dito. Parang puro pakwan, suha, at saka saging yung nakikita ko. Pag namimili kami dito nila Denzel, yung 12 a.m. na tip ng lola niya, yan, madaming mga truck. Though ngayon, hindi naman alas 12 ngayon. Ay, sorry. Natapakan ko. Yan, mga pakwan. Magkano po? Ay, sa kabila. Sorry. Magkano po? 50 kilo. Pwede mo ko pilian ng matamis? Isang buo. $195? Matamis kaya eh. So, yung una yung kinilo, ito $195. Ang laki kasi. So, ito, $135. Patingin nga po. Ito, $135. Okay, sige po. Pwede niyan kainin ngayon? Okay, thank you. Ito yung nabili ko, 130 pesos. Minsan nakaka-tsempo din ako dito ng shine muscat, ng murang strawberry, longgan. Ito strawberry, 65 pesos. And yung usual orange, apple, lemon. Parang walang shine muscat. Yung shine muscat kasi malalaman mo, pag tinignan mo, makinis talaga. Tsaka parang may dot siya. May dark na dot dito sa bandang ilalim. So, yun, hindi yun muscat. Dito. Ayun, so this is 300. Kaya lang, malalaman mo kasi pag shine muscat, makinis talaga. Tsaka mas dark to. Yung parang dot niyang ganun, mas dark talaga. So, ito lang yung binili ko dito. Worth it naman. Malapit lang din naman kasi. 120 kilo. Okay lang po. So, I think worth it naman kasi mas mahal nga talaga sa grocery. Tsaka at least fresh. Grabe yung buwan, no? Kita ba? Ito yung buwan. Ito poste to. Ay. So, mag-haul na tayo, guys. Pinakauna, okay. So, itong bowl, sakto siya talaga, 100 pesos. And I think sobrang mura niya for the quality and for the size. Size reference dito sa pakwan na nabili natin. So, parang mas malaki pa nga itong bowl. Kakasya pa siya dito. Nagamit ko na din to pang sample. Kanina, nag-bake ako ng mga cookies. Sakto siya for 2 to 3 batches. And then, syempre yung mga butter, nagamit ko na din, yung iba nasa ref na. So, ito na yung nagawa kong cookies. Itong 4 yung ginagawa kong specialty ngayon. So, ako lang naman kakain ito. So, okay lang kahit na nagsasalita ako habang nasa harap ko. Pero usually, pag nagbe-bake ako, either naka-mask or hindi ako nagkakwento para, you know, safe pa din siya. Kaya okay na yung itsura niya. Ako talaga, guys, kaya nag-start akong mag-bake ng cookies kasi mahilig talaga ako sa mga ganyan, yung parang mga specialty cookies. Kaya lang, either sobrang mahal or wala akong mahanap na yung saktong recipe na gusto ko talaga. Kaya ito, nag-formulate ako ng sarili natin. And sakto naman, merong mga iba sa inyo na gustong umorder. Kaya nag-start din akong mag-business. Ngayon, so sa mga gulay naman, I think may mga nailagay na din ako sa ref. Meron tayong carrots, onion, and egg. So, pag nag-business ka pala, mas nagiging mindful ka pa din dun sa mga presyo ng bilihin. Kahit na minsan, konting halaga lang, syempre nagmamatter pa din yun. So, kinumpute ko yung halaga ng itlog kapag yung isang tray na 30 pieces or kapag ganito na isang dosena lang, konti lang yung difference niya. And parang mas okay pa din to kasi mas fresh. At least konti-konting batch lang. Unlike pag sobrang dami mong bibilin, syempre mas stock yun. So for me, mas okay lang yung ganito. Isang dosena.
And sa mga non-food naman, meron tayong napkin, Dio, and yung Pride with strawberry. Mabango siya guys, so tatry ko tong panglaba next time sa mga clothes. Let's try that. And then sa mga frozen, so meron tayo ditong mixed vegetable. So yun nga, pwede siya pang sinangag or mga soup, ganyan, kung tinatamad ka or wala kang stock ng gulay. Bacon bits and chicken. Ito naman yung bag ng mga dry goods. So meron tayong chips. Ito yung soda candy. And then, chocolate bar, Reese's, vinegar, nakikita nyo ba? Ketchup. So, ito yung binibili ko kasi meron ako ditong container. 2 keso. So, ito yung pang Noche Buena. So, isang salad, isa pang carbonara. And then, yung pasta natin. So, ideal. And then, yun, so prunes. Yung mga cravings ko. Kaya guys, mas maganda talaga mag-grocery ka pag hindi ka gutom para yung cravings mo hindi sobrang dami. And then, golden crunch ng Magnolia and gravy mix. Usually, binibili kong breading for chicken, yung crispy fry. Pero nakita ko to, mas mura ng piso. Sabi ko, try ko nga. Pero pag gravy, ito masarap din sa crispy fry. Tapos, 3 lang muna na Minute Maid. Usually talaga guys, if you want to be healthy, mas okay talaga, tubig lang. Pero, alam ko 3 yung binili ko. Ayun. So, usually, mas maganda tubig talaga. Pero, minsan pag umaalis ako, gusto ko yung mayroon akong nababaon na mga juice, ganito, Tetra Pak, para hindi ka nabibili. So, somehow, medyo tipid pa din yon. Kasi pag, bawa, lalabas ka, diba, mauuhaw ka, so magka-crave ka, sasabihin mo, konting bibilin mo lang, ganyan, tas ending magka-coffee ka or milk tea. So, gagastos ka pa din. So, mas maganda baon ka lang yan, at least 10 pesos lang yan. Tapos, 2 nata de coco na lychee. Meron tayong gagawin later. Try nating mag-DIY. Tapos, isang natural. So, itong 2 gagamitin ko pang fruit salad. So, isang lychee, isang natural. Ito, mag-DIY tayo later. Ito naman pang carbonara. So, mushroom. Ano bang tatak? SM bonus. Okay naman na SM bonus eh. Tapos, yun nga. So, nag-try ako ng different brand ng fruit cocktail. Sunbest, hopefully hindi masyadong madami yung pineapple. Yung Del Monte, hindi ko alam kung yun ba yung ginagamit nyo and kung okay siya, pero parang sobrang mahal, times 2. And then we have lychee gulaman. Tapos, food color. Naghahanap ako guys ng food color na medyo mas malaki kasi ang liit nito pero parang ito lang, no? Tapos, lychee na tang. So, itong 2 yung gagamitin natin for our DIY today. And then, yun na. So, wala na. So, total lang na pag-grocery natin for today ay 2,714 pesos. Hindi pa kasama yung pakwan na 130 ba. Tapos, guys, ito na pala. So, ito yung, ano ba ito yung fabric conditioner na nabili ko sa Tarlac, sa Pure Gold. Na-discover ko to kasi yung anak nung pinsan ko, nilalaro-laro siya, bata, syempre humahangin. So, pag hangin na amoy ko, sabi ko, bango naman ng batang to. So, tinanong ko yung mama niya, sabi ng mama niya, ito daw yung ginagamit niya, ayan, from Tarlac pa talaga na Pure Gold. Ito daw yung ginagamit nila. Alam nyo guys, ganda niya kasi, ang laki, tas ang mura, and sobrang yung amoy niya, concentrated. So, teka, nahirapan ako sa pwesto ko. So, ayan, maayos na yung frame. Kanina kasi nandito ako para mag-cash ako sa frame. So, ito ang Fabcon, yung brand niya, guys. Yan. Hindi to sponsored ah. Nabanguhan lang talaga ako sa bata. Ang bango talaga ng damit niya. Kahit na naglalaro siya, naaarawan. So, yan, anti-bac fabric softener. 3.2 liters, guys. 199 pesos lang. Hindi ko sure kung mayroon din sa Pure Gold dito sa Manila. So, mayroon siyang pink, blue, tsaka ito purple variant. Guys, sobrang bango talaga niya. Kahit hindi sobrang dami yung ilagay mo sa damit mo. Tapos sa banlaw niya, bango talaga niya. So, ayan, alam mo sa mga panggamit sa bahay, mga panglinis, pinaka-favorite ko talaga, Fabcon. Kaya sobrang saya ko nung nakadiscover ako ng mura, tas mabango talaga, tas malaki pa. Okay, so tatabi ko lang to, and then mag-DIY tayo, tong 2, at saka yung pakwan, tikman natin.
Naisip ko kasing mag-DIY ng mogo-mogo. Hindi ko alam kung makukuha natin yung recipe. Sobrang favorite ko kasi yung mogo-mogo. So, ito at least alam mo, yung sugar niya, kung ano lang yung meron dito, tsaka dito. So, wala nang added. So, itatry natin yan. Buksan na muna natin tong nata de coco. Ay, okay. So, ito, medyo fail kasi malalaki yung nata. Dapat pala, ang binili ko, yung maliliit. Meron kasing nata na parang bits lang din. May nabibiling ganun sa grocery. Yun nga lang, hindi siya lychee flavored. Ano lang, plain. So, ayan, color pink. And then, ay, ang bango niya. May mogo-mogo. Okay, so titimplahin natin tong tang lychee. Ay, galing oh. Kulay puti yung powder. Tapos kapag minix mo na, nagiging light pink siya. And then, wag nating punuin kasi baka matabang. Isa lang kasi yung binili ko, guys. Check ko yung nata kung pwedeng hati-hatiin. Tikman ko muna. Hindi siya pwedeng hatiin kasi matitigas. Pero yung lasa niya nandun. Papalamig muna tayo. So, lagyan natin ng konti. May maliliit naman dito. Piliin mo na lang kung gusto mo din gayahin tong DIY. Kung pansin nyo guys, no, mahilig talaga ako sa matamis. Favorite ko talaga. Sweet tooth talaga ako. So, ayan. And then, yung ating lychee na juice. Diba, kakulay na ng mogo-mogo. Ngayon, kung gusto mo ng mas madaming lychee, syempre hindi ka na madedeprive ngayon. Kung gusto mo madaming nata de coco, o didagdagan mo pang ganyan. Tapos, lagay mo na muna sa ref para lumamig. And then, titikman natin later. Habang pinapalamig natin yung DIY mogo-mogo, tikman naman natin tong pakwan na nabili natin. So, 130 ba? 100. Binigyan ako ng tawad. So, thank you dun sa seller. And then, guys, sobrang liit ng chopping board ko. Alam ko, sobrang dami kong gamit. Pero yung chopping board ko, kailangan kong bumili. Ngayong Pasko, para next year, iba na yung gagamitin natin sa mga cooking vlog. Okay. Medyo maputi. Maputi yung gilid niya. Sabi ni Kuya, matamis daw to. Pero maputi. Okay. Na-excite pa naman ako. Pero tikman pa din natin. Masyadong malaki yung puti sa gilid. Pero siguro pwede to ipang shake. Pero maganda dito, seedless. Okay, let's try. So, yung sweetness level, mga 50%. Pero okay lang, fresh siya, tsaka maganda, seedless. So, okay na din to for the price. So, pwede ko tong gamitin para sa DIY fruit shake, watermelon. So, habang andyan yan, mamaya gagawa din ako. Linisin ko muna to, and then tikman naman natin yung prunes at saka yung soda candy. Itong soda candy, natikman ko na siya. Hindi masyadong lasang soda. More like parang medyo hint of lemon na medyo salty. Parang ganun. So, okay na din siya. Hindi naman sobrang mahal. 36 pesos. Now, to one of my favorite snacks. Prunes. In fairness, malalaki din siya. O, malambot din. Try natin. So, ito ba, sir, parang mas natural. Walang masyadong added na tamis, ganun. So, okay. So, I think okay na yung DIY mogo-mogo natin. Tikman na natin. Nilagyan ko na lang ng yelo para mas mabilis lumamig. Pero yung kulay, diba? Parang na-achieve naman. Kung gusto mo ng medyo mas matamis pa, additional, pwede mong patakan nito yung syrup ng nata de coco kasi medyo matamis siya. Matamis. Yung lychee na tang na juice, hindi masyadong matamis. Pero yung nata de coco yon medyo matamis. And then, sana kaya ng ating malalaking straw, yung malalaking nata de coco. Okay. Okay.
Mm. So, medyo maasim lang dahil dun sa tang na lychee. Pero kung gusto mo ng mas madaming version, tsaka yung mas afford na version, ito, pwede mo na din siyang DIY. Hanap ka na lang siguro ng nata de coco na mas maliliit. Yun nga, merong ibang brand na maliliit talaga, yung pang mga milk tea, ganon, pwede yon. So, ito okay na siya. Natuwa naman ako. Medyo kalasa siya ng mogo-mogo, mga 70%. Yun. May sumamang nata. Sarap. Medyo malaki nga lang yung nata, so kailangan kutsarahin. Pero medyo nakuha yung lasa, mga 70%. So yan guys, kung gusto mo din i-try, another DIY drink. And I hope you enjoyed our grocery vlog for today. Let me know kung gusto mo yung ganito, yung hindi lang siya basta shopping grocery. Pag uwi, tinitikman din natin. Tapos nag-DIY tayo ng mga easy recipe. So guys, thank you for patiently waiting for me sa vlog. Alam ko medyo matagal ako nawala. For now, medyo hindi pa ako ready magkwento ulit ng mga masyadong personal. Pero hopefully, one day, babalik tayo sa mga dating routine. At saka ma-share ko din sa inyo yung naging journey ko into healing para maging okay tayo ulit. So, thank you so much sa lahat naman naghintay, yung mga nag-message sa akin, nung medyo tahimik ako. I really appreciate you, and please, if hindi ka pa nakasubscribe, subscribe to my channel. Malaking tulong para mas ma-motivate pa tayo mag-vlog ulit. So, I will see you next time. Bye, guys!